Noong May 21, 2021, isang trahedya ang yumanig sa South Korean Air Force. Si Sergeant Lee Yeram ay natagpuang wala na sa kanyang dormitoryo matapos voluntaryong tapusin ang lahat. Pero hindi ito isang karaniwang kaso. Bago siya lumisan, iniwan niya ang isang video na naglalantad ang lahat ng kanyang tiniis sa loob ng kanyang trabaho. Mas lalong naging masakit ang pangyayari dahil ang araw na pinili niyang wakasan ang lahat ay siya ring araw ng kanyang kasal sa kanyang long-time boyfriend. Nang lumabas ang balitang ito sa publiko, umani ito na matinding galit at habag mula sa mga mamamayan. Ano nga ba ang laman ng video ni Lee Yeram? Sino ang dapat managot sa kanyang sinapit? May kahantungan kaya ang kanyang ginawa? Si Master Sergeant Lee Yeram ay isang matapang at masipag na babaeng sundalo ng South Korean Air Force. Noong May 21, 2021, opisyal nang nairehistro ang kasal nila ng kanyang fiancé. Kinagabihan, nagdiwang sila sa isang mamahaling restaurant. Matapos ang hapunan, inatid niya ang kanyang asawa sa trabaho. Dahil sa night shift ito, nakangiti pa ito parang isang ordinaryong araw lang. Pagkalipas ng ilang oras, bandang 11 p.m., binuksan ni Lee Yeram ang ref at kinuha ang pagkaing inihanda niya para sa kanyang asawa kinabukasan. Maingat niya itong inilagay sa mesa at inayos ang takip. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe na, "Good night, see you tomorrow." Ngunit sa gabing iyon, wala nang "see you tomorrow." Matapos niyang ipadala ang mensahe, ibinaba niya ang kanyang cellphone, binuksan ang kamera at inirecord ang kanyang huling sandali. Sabi niya sa video na kung isasalin sa Tagalog ay, "Sinubukan kong lumaban, sinunod ko ang tamang proseso, pero wala ni isang kumampi sa akin. Pinagtaksilan ako, pinatahimik at hindi ko na kaya." Kinabukasan, 6:30 a.m. natapos ng kanyang asawa ang shift nito at umuwi. Ngunit pagpasok niya sa kanilang tirahan, isang nakakatakot na eksena ang bumungad sa kanya. Si Lee Yeram, ang kanyang minamahal, ay malamig na. Sa matinding pagkabigla, agad niyang tinawagan ng pamilya nito. Hindi niya matanggap ang nakita niya. Maayos pa rin ang kwarto, walang bakas ng away o kaguluhan. Halatang pinagplanuhan ni Lee Yeram ang lahat. Ngunit may isang bagay na mas lalo pang nagpadilim sa pangyayari. Ang cellphone sa tabi niya, naka-on pa ang screen. Ipinapakita ang isang hindi pa napapanood na video. Dito magsisimulang mabunyag ang masakit na katotohanan. Sa video isiniwalat ni Lee Yeram na siya ay inabuso ng sarili niyang mga kasamahan sa militar. Nang subukan niya magsumbong, walang tumulong sa kanya. Hindi lang nakalaya sa parusa ng mga salarin, kundi pinagtulungan pa siyang sirain ang pangalan niya. Pinalabas siyang isang problema, isang taong dapat pandirihan at dapat layuan. Pakiramdam niya hindi na siya malinis. Hindi na siya karapat-dapat sa pagmamahal ng kanyang fiancé. Para sa kanya, ang kabilang buhay na lang ang tanging paraan upang makalaya sa sakit na dala ng kanyang sinapit. Sa kanyang video, nagkwento rin siya tungkol sa kanyang sarili. Kung paano siya naging matatag, pero kung paano rin siya naging biktima ng isang sistemang walang awa. Si Lee Yeram ay isang ordinaryong babae. Mula pagkabata, kitang-kita na ang kanyang kagandahan at karisma na maaaring makipagsabayan sa mga artista. Maraming talent scouts ang nag-alok sa kanya ng oportunidad sa showbiz. Ngunit pinili niya maglingkod sa kanyang bansa, ang South Korea. Hindi niya inakala na ang mismong serbisyong buong puso niyang pinasok ang magiging dahilan ng kanyang pagkawasak. Hindi kailanman naintindihan ng kanyang mga kaibigan kung bakit niya tinanggihan ang mga oportunidad. Maaari sana siyang maging isang sikat na artista, isang bituin na may kasikatan at kayamanan na walang kahirap-hirap. Ngunit para kay Lee Yeram, walang halaga ang kasikatan. Meron siyang ibang pangarap. Nais niyang maging isang sundalo. Sa pamamagitan ng matinding determinasyon at pagsusumikap, natupad niya ang pangarap na ito. Opisyal siyang naging opisyal ng South Korean Air Force at napabilang sa 20th Fighter Wing, isa sa pinakaprestiyoso at pinakamalagang unit sa buong bansa ng South Korea. Itinatag noong December 1996. Ang unit na ito ay hindi lamang isang pangunahing bahagi ng Air Force, kundi madalas ding nakikilahok sa mga joint military exercises kasama ang US, patunay ng kahalagahan nito.
Para kay Leah Ram, ang mapasama sa ganitong elite unit ay hindi lamang isang tagumpay kundi isang malaking hakbang patungo sa kanyang pangarap na maging isang mahusay na opisyal. Inakala niyang mas napapalapit na siya sa tunay na layunin ng kanyang buhay. Hindi niya alam na doon magsisimula ang kanyang bangungot. Bilang isang babae sa isang mundo na pinamumunuan ng mga lalaking sundalo, agad siyang naging sentro ng atensyon. Ang kanyang natural na kagandahan, pagiging palakaibigan at patatag na personalidad ay dahilan ng paghanga ng marami. Ngunit naging dahilan din ito para siya ay maging target ng masasamang tingin. Nung una, simpleng pagbibiro lang ang naririnig niya, ngunit ang paulit-ulit niyang tanggihan ng mga ito, nagiba ang tingin sa kanya. Hindi gusto ni Leah Ram na maging tampulan ng chismis, kaya mas pinili niyang umiwas. Naging tahimik siya, bihirang ngumiti at madalas ay kasama ang kanyang kasintahan sa base. Umaasang matitigil na mga hindi ka nais-nais na tingin at kilos. Sa una, epektibo ito. Ang karamihan sa mga lalaking naniligaw sa kanya ay kusa ng lumayo, pero hindi lahat ay umatras. Isa sa mga hindi makatanggap ng pagkatalo ay si Master Sergeant Chang, isang mas nakatatandang sundalo na naunang naglingkod sa kanya. Ginamit ni Chang ang pagiging senior niya upang makalapit kay Leah Ram. Sa simula, tila simpleng pagbibiro lang ito, mga kwentuhan na hindi niya gustong pakinggan, pero hindi nagtagal, lumala na ito. Sinimulang lumapit ni Chang kay Leah Ram at ito'y masyadong malapit. May aksidenteng paghawak sa kanyang balikat, mahabang tingin habang si Leah Ram ay nagpapalit ang damit sa training room. Pakiramdam ni Leah Ram unti-unti siyang kinokontrol. Pilit niyang iniwasan si Chang, ngunit hindi ito tumigil. Lagi itong nakakahanap ng dahilan upang lumapit sa kanya. Isang gabi sa isang inuman ng kumpanya, nalasing si Chang. Kahit maraming tao sa paligid, hayagan niyang ginawa ang mga di kaaya-ayang kilos kay Leah Ram, pero wala ni isa ang sumita sa kanya. Sa puntong iyon, hindi na nakatiis si Leah Ram. Pinagtulakan niya si Chang at sumigaw ito, "Wag mo kong hawakan ulit." Napatingin ang lahat sa kanila, ngunit walang nagsalita, walang nagtanggol sa kawawang babae. Narinig ni Chang ang kanyang sinabi at sa harap ng lahat, naramdaman niyang pinahiya siya. Simula noon, nagsimula siya magkimkim ng galit at doon nagsimula ang bangungot ni Leah Ram. Alam niyang hindi madaling magpatawad si Chang at mula sa araw na iyon, mas lalo niyang sinikap na iwasan ito dahil alam niyang hindi ito titigil ng basta-basta. Ilang araw ang lumipas, bigla siyang nilapitan ng kanyang nakatataas, si Warrant Officer No. Halos hindi sila nagkakausap kaya nagduda agad si Leah Ram. "Sumama ka sa akin sa isang party. Maraming matataas na opisyal ang nandoon. Dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito." Agad naman na tumanggi si Leah Ram. Wala siyang interes na makihalubilo sa mga ganoong tao. Hindi niya kailangan ng ganitong uri ng pagkakataon. Ngunit biglang nagbago ang tono ni No. Ang magiliw niyang pakikitungo ay nagbago at naging malamig at mapanindak. "Anya, sa tingin mo ba ay may karapatan kang tumanggi? Ako ang nakakataas sa'yo. Alam mo ba kung ano mangyayari kung susuwayin mo ako? Maaring matapos agad ang iyong kinabukasan sa militar." May nakatagong pahiwatig sa kanyang sinabi. Isa itong banta. Alam ni Leah Ram na wala siyang ibang pagpipilian. Mabigat man sa loob, napilitan siyang pumayag. Pero hindi niya maalis ang pakiramdam na merong mali. Dumating ang gabi ng party. Tumatanggi si Leah Ram na uminom ng alak. Ayaw niya mawala ng kontrol, lalo na napapaligiran siya ng mga taong hindi niya pinagkakatiwalaan. Maya-maya nagpaalam si Warrant Officer No na aalis na. Nakita ito ni Leah Ram bilang isang pagkakataon upang umalis din ng hindi nakakatawag ng pansin. Tumayo na siya upang umuwi, ngunit biglang may humarang sa kanya. Ito'y si Sergeant Chang. Lasing na ito, namumula ang mga mata at amoy alak ang hininga. "Nakainom ako ng sobra. Hindi ko kaya magmaneho. Pwede mo ba akong ihatid pauwi?" Bulol na sabi ni Chang. Saglit na nagdalawang isip si Leah Ram. Ayaw na niya magkaroon ng koneksyon kay Chang, pero ayaw din niyang lumikha ng eksena. Alam niyang delikado kung pauwi niya ito ng lasing at magmamaneho pa. Ayaw din niyang humaba pa ang gabing iyon, kaya sa huli ay pumayag siyang ihatid ito. Hindi niya alam ang desisyong ito ang magiging simula ng kanyang bangungot. Habang nagmamaneho pa uwi sa isang madilim at liblib na kalsada, biglang sinunggaba ni Chang ang manibela at pinwersa siyang huminto. Bago pa siya makakilos, inumpisahan na nito ang pag-atake. Sinubukan niyang lumaban, ginawa niya ang lahat upang makatakas, pero wala siyang nagawa. Sa gabing iyon, isang taong dapat niyang maaasahan bilang kasamahan ang mismong bumaboy sa kanya.
Bumalik siya sa base na magulo ang isip at sugatan ang damdamin. Hindi niya matanggap ang nangyari, parang isang masamang panaginip, pero totoong nangyari ito. Hindi siya maaring manahimik, hindi niya hahayaang makawala si Chang sa kasalanan niya. Kaya kinabukasan, dumiretso siya sa kanyang nakatataas. Kay Warrant Officer No, ikinuwento ni Lieram ang lahat, humihingi ng hustisya. Inakalang matutulungan siya ni Warrant Officer No. Sabi nito, naiintindihan kita, Lieram. Ipaparating ko ito sa nakakataas. Huwag ka mag-alala. Papaparusahan si Chang. Nakahinga na maluwang si Lieram at sa wakas may kumampis sa kanya. Ngunit hindi niya alam lahat ng sinabi ni No ay kasinungalingan. Pagkaalis ni Lieram sa opisina, agad tumawag si No kay Chang. Hindi siya maaring madawit sa iskandalong ito. Kung kumalat ang balita, siya rin ang mapapahamak. Kinagabihan, biglang lumitaw si Sergeant Chang sa harap ni Lieram. Hindi siya mukhang takot. Sa halip, puno ng kayabangan ng kanyang muka. Anya, mali ang ginawa mo. Alam mo ba ang mangyayari kung hindi mo ako susundin? Isusumbong kita sa fiancé mo. Sasabihin kung ikaw ang may kasalanan sa nangyari. Parang gumuho ang mundo ni Lieram. Bumalik siya kay No, desperadong humihingi ng sagot. Pero ngayon wala nang dahilan para magpanggap. Ibang-iba na ang ugali nito. Bakit ka ganyan? Akala ko matutulungan mo ako. Sigaw ni Lieram. Ngumisilang si No. Anya, hindi ito bago. Akala mo ba pwedeng maglingkod sa militar nang hindi dumaranas ng ganito? Parang sampal sa mukha ang mga salitang iyon. Paano niya nagawang ipagkatiwala ang sarili sa isang taong walang balak tumulong? Ngunit hindi siya sumuko, hindi siya papayag na makalusot si Chang at No, alam niyang kailangan niya maglabas ng ebidensya. Agad niyang kinuha ang dashcam footage ng kanyang sasakyan. Doon malinaw na nakuna ng ginawa ni Chang, hindi niya ito matatakasan. Dinala niya ang ebidensya sa military police. Sa pagkakataong ito naniwala siya makakamit na niya ang hustisya. Ngunit muli siyang nabigo. Bagamat tinanggap ng pulisya ang kanyang reklamo, wala silang ginawang aksyon laban kay Chang. Walang warrant of arrest, walang suspension, walang kahit ano. Sa halip paulit-ulit siyang pinatawag para sa interogasyon. Sa bawat pagtatanong, muli niyang kailangan balikan ang bangungot. Bawat detalye, bawat sakit, bawat takot. Patuloy siyang nananawagan na ipatawag si Chang. Tumagal pa ng kalahating buwan bago siya tuluyang ipatawag. At nangyari ito para lang sa isang walang kwentang pagtatanong. Kaunting tanong lang, walang seryosong investigasyon at agad siyang pinakawalan. Walang kinasuhan, walang parusa, at nang matapos ang investigasyon, tuluyang bumagsak si Lieram. Walang sapat na ebidensya, ito ang hatol ng military police. Tumanggi si Chang sa lahat ng akusasyon, isa lang ang dinahilan niya. Anya, lasing ako, wala akong natatandaan. At sa gulat ni Lieram ay tinanggap ang dahilan ni Chang ng mga militar. Walang kasong isinampa, walang parusang ibinigay, at ang tanging ginawa nila ay inilipat lang si Chang sa ibang unit. Isang walang kwentang parusa na walang epekto sa kanyang buhay, habang si Lieram ay tuluyang nawalan ng pag-asa. Ayon ng South Korean Air Force na madungisan ang kanilang pangalan, kaya't pinilit nilang ibaon sa limot ang kaso ni Lieram. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap niyang humingi ng tulong, wala siyang natanggap kundi kawalan ng hustisya. Lahat ng pinto'y isinara sa kanya. Sa puntong iyon, nagsimula na siyang mawala ng tiwala sa militar. Alam niyang hindi na niya kakayanin. Humiling siya ng 2 buwang medical leave upang makauwi at makapagpahinga. Ngunit hindi niya alam, mas lalo lang siyang ipapahamak ng desisyong ito. Habang wala siya sa base, naging mas matapang si Chang. Hindi ito tumigil sa pananakot. Tawag ng tawag, hindi siya tinantanan. Samantala, ang Military Police Department naman ay nagpadala ng mga tao para pilitin si Lieram na bawiin ang reklamo. O mas tama sigurong sabihin na tinakot siya. Sabi nila, kalilimutan mo na ang lahat ng ito. May kinabukasan ka pa. Huwag mong sirain ang sarili mo. Ngunit hindi siya nagpatinak. Tumanggi siya. Dahil dito mas lalo nilang pinatindi ang pagbabanta dahil isisiwalat nila ang lahat sa kanyang pamilya. Parang suntok sa kanyang kaluluwa ang narinig niya. Hindi siya takot para sa sarili. Natakot siya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ayaw niyang madamay sila sa bangungot na kanyang pinagdadaanan. At dahil doon, napilitan siyang tiisin ang lahat ng mag-isa. May 18, 2021, natapos na ang kanyang medical leave, kaya bumalik na siya sa base. Ngunit pagdating niya roon, ipinaalam sa kanya na inilipat siya sa 15th Fighter Wing. Walang paliwanag, walang nagtanong sa kanya kung gusto pa niya, walang pasabi. Naisip niyang baka ito ang bagong simula, baka sa bagong unit makakatakas siya sa bangungot ng kanyang nakaraan. Ngunit nagkamali siya. Mabilis na kumalat sa buong Air Force ang balita tungkol sa kanyang sinapit.
Tuwing dumaraan siya, ramdam niya ang mapanuring tingin ng kanyang mga kasamahan. Naririnig niya ang kanilang mga bulungan, mga salitang puno ng panghahamak. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nadudurog hanggang sa dumating ang sandali na hindi na niya kinaya. Dumating na nga ang May 21, 2021, sa mismong araw ng kanyang kasal. Tinapos ni Leah Ram ang lahat. Ngunit hindi siya umalis ng tahimik. Bago siya lumisan, iniwan niya ang matibay na ebidensya ng lahat ng kasalanang ginawa laban sa kanya. Isang katotohanang hindi na nila matatakasan. Iniwan niya ang video, sulat at dokumento na nagpapaliwanag ng lahat ng nangyari sa kanya bago siya mawala. Nang mabalita ang pagkasawi niya, agad itong tinakpan ng militar ng South Korea. Sinabi ng gobyerno na maliit na bagay lang iyon. Naglabas sila ng maikling pahayag sa website ng Air Force. Walang sorry at walang totoong investigasyon. Pero hindi pumayag ang pamilya niya. Gusto ng tatay niya na hindi makalimutan ang anak niya. Kaya sumulat siya sa Pangulo ng South Korea or Blue House at humingi ng hustisya. Hindi lang ito simpleng hiling. Gusto niyang malaman ng publiko ang totoo. Biglang nagulat ang buong South Korea sa nangyari. Hindi nila akalain na may ganitong kalupitan sa loob ng militar. Sa loob ng 2 araw, halos 400,000 na katao ang pumirma sa petisyon para maparusahan ang mga responsable. Dahil sa dami ng nagagalit na tao, napilitan ng gobyerno na kumilos. Sa loob din ng 2 araw, inaresto si Sergeant Chang. Wala na siyang matatakbuhan. Sa investigasyon, umamin si Chang sa lahat ng kasalanan niya at sinabi pa niyang dati na rin niyang inatake ang isa pang babaeng sundalo. Lalo pang nagalit ang mga tao at nagprotesta sa buong bansa. Gusto nila ng mabigat na parusa. Dito ipinakita rin ng media ang mga problema sa sistema ng militar. Sa huli, nakulong si Sergeant Chang ng 9 years. Mas mahaba ito kaysa sa ibang kaso noon, pero hindi pa rin ito sapat para sa galit ng publiko. Ngunit may isa pang malaking problema. Ang mga nagtago ng kaso, ang mga importanteng tao na nagbaliwala sa insidente at pinatahimik si Leah Ram, sila ay hindi pa napaparusahan. Naintindihan naman ito ng tatay ni Leah Ram, kaya kumuha siya ng abogado para kasuhan ng mga nagtago ng katotohanan. Hindi sila makakatakas. Kailangan nilang managot sa investigasyon ng abogado na ungkat ang mas nakakatakot na katotohanan. Nalaman nila hindi lang si Chang ang dahilan ng nangyari kay Leah Ram. May iba pang matataas na opisyal na sangkot din. Sobrang nabigatan ang pamunuan ng militar. Mayroon dapat managot. Napilitang magbitiw ang Air Force Chief of Staff, Lee Seong-yo. Alam niya ang lahat pero walang ginawa. Samantala si Brigadier General John Ik-soo, ang Air Force Chief Legal Affairs Officer, ay binaba sa ranggong Colonel noong November 2022 dahil sa kanyang papel sa hindi maayos sa paghawak ng investigasyon. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan dahil sa isang kaso ng pang-aabuso sa babae sa militar, napilitang managot ang matataas na opisyal. Sobrang seryoso ng kaso kaya pati ang dating Pangulo ng South Korea na si Moon Jae-in ay nagsalita tungkol dito. Sinabi niya na mahalagang tiyakin ang kaligtasan at protektahan ang karapatan ng mga sundalo. Sinakripisyo ni Leah Ram ang buhay niya para ilantad ang ganitong kalupitan. Hindi siya nasawi na walang saysay, pero nailantad na ba nito ang lahat ng madidilim na bahagi ng militar o ito'y maliit na bahagi lamang ng isang malaking misteryo? Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!